Alam nyo bang inawardan ng Integrated Bar of the Philippines si former President Rodrigo Duterte? Inawardan ng IBP Golden Pillar of Law Award ang dating Pangulo. The same former president na nakakulong ngayon sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. The same Rodrigo Duterte na nasa likod ng war on drugs na kumitil ng mahigit 30,000 people ayon sa tala ng human rights groups. Tapos, Pillar of Law awardee siya? Ako si Jairo Boliedo at IBP Award ni Duterte ang hihimayin natin sa episode na ito ng Order in the Court. Ang daming umalma nang napabalitang inawardan si Duterte ng nasabing award ng IBP Davao City Chapter. Bakit mo nga naman kasi bibigyan ng award ang dating Pangulong nasa likod ng war on drugs at ng Davao Death Squad? Anong purpose? Ano yun? Bet lang ng IBP? Ganon? What? For context, ang Golden Pillar of Law Award ay pinasimulan po ng National Office ng Integrated Bar of the Philippines. Ang IBP ang mandatory organization ng mga Filipino lawyers. Ibig sabihin po, ang lahat ng mga abogado sa Pilipinas na nasa Roll of Attorneys ay miyembro ng IBP. Itong IBP Golden Pillar of Law Award ay ina-award sa miyembro ng IBP na meron ng 50 years of experience sa law at may good standing. Sa Davao City, ang hometown ng dating presidente, 27 ang nakatanggap ng award, kabilang si Duterte. So, may good standing ba si Digong? Ang sabi ng IBP, meron daw. Dapat din daw ang isang awardee ay hindi pa nako-convict for any crime involving moral turpitude o napaparusahan ng IBP at ng Supreme Court for any lawyer-related violations. Alam nyo ba ang sagot ng IBP Davao City Chapter sa mga kumo-question sa award ni Digong? Dapat daw ang mga abogado ay hindi naapektuhan ng mga biases. At dapat daw ang judgment ay nakabase sa ebidensya at sa final conviction. At lahat daw ng tao ay inosente until mapatunayang guilty sila. Agree naman sa part na innocent until proven guilty, pero ipaalala ko lang ha, ang mga biktima ng war on drugs ay pinatay extrajudicially. Hindi man lang sila nakaranas ng benefit of the doubt at presumption of innocence na sinasabi ng IBP. At kung rule of law ang pag-uusapan, hindi si Duterte ang good example dyan. Baka next year na tayo matapos kung iisa-isahin ko ang lahat ng examples kung paano binastos ni Duterte ang ating batas at mga institusyon. Pero, for example, lumala ang red tagging, pag-aresto, pagdakip at pagpatay sa mga aktivista at miyembro ng mga progressive groups under Duterte. Nariyan din ang pag-atake ng Duterte administration sa journalism at media. Naipasa rin sa ilalim ng Duterte administration ang anti-terrorism law na nagpadali sa estado na tawaging terorista ang isang tao kahit hindi naman. At huwag nating kalilimutan kung paano humina sa ilalim ni Duterte ang accountability mechanisms ng ating bansa tulad ng Office of the Ombudsman. Para sa mga dahilang ito, hindi natin masisisi ang mga tao na questionin ang pagpaparangal sa dating Pangulong nasa likod ng mga kababalaghan at kabulustugan sa ating bayan tulad ng extrajudicial killings. Sabi nga ng National Union of People's Lawyers, disgrace daw ang pagbibigay ng award na ito kay Duterte. For now, i-review daw ng IBP ang protocols nito sa pagbibigay ng award. Pero ang ibig sabihin ng review, at least sa ngayon, ay hindi babawiin ang award kay Duterte. For more Order in the Court episodes, please visit Rappler's social media pages and download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel.